Jesus is the rock, the shelter, the time of storm. Ito ako dugay soon, karong hapon. Thank you for coming and salamat sa matagusan no, na nakakaroon. And I believe this is a great privilege for us na naasibahan, makadungog sa pulong sa Ginoo. Dito ako dugay, please stand. Ano tayo palihog? And if you have your Bible, please open your Bible in the book of Isaiah. Isaiah 41, verse number 10 down to verse number 15. Isaiah chapter 41, verse number 10 down to verse number 15. Okay, Isaiah chapter 41, verse 10 down to verse number 15. Okay, bubo lang ito ang short na itong mensahe tonight, and I believe it will big help for us. So go sa verse 10 down to verse number 14. Ito basahon sa tanan. And as we read this passage, try to understand, no? Try to meditate the Word of God, and I believe nako tayo rin kahimuan sa atong gitawag na kinabuhi. But then verse number 10, Nata, ready start? Okay, begin. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, For I am thy God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Verse 11. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded, they shall be as nothing, and they that strive with thee shall perish. Verse 12. Thou shalt seek them and shalt not find them, even them that contended with thee. They that war against thee shall be as nothing, and a sting of naught. Verse number 13. For I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. Look at verse 14. Fear not, thou warring Jacob, and the men of Israel, I will help thee, saith the Lord, and thy Redeemer, and the Holy One of Israel. So in verse 10, so fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Let us pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord, karong gabi, nagatigong ni Lord God, para napod sa nagtuon sa imong pulong. Bala ang Espiritu, ito magalihok, Lord, sa matag-usan, and even ni Lord, sa pagtudlo sa imong pulong tonight. I've been asking your help, Lord, damdagi ang mong nahunag kasing-kasing, nabangin ni Lord, na imong pulong, mga kini ang amuang mahimo na mo, Lord, na magamit, Lord, every time nga kami mag-walk dira kanimo. And Lord, I pray this will be a lesson for us, Lord, tonight. It will be a blessing, Lord, sa tibok ng mga kinabuhi. Lord, kabaluming na ay mga butang kung sa diin, Lord, kami nagkakahadlok. Nagaghan kay mga butang, Lord, usahay nga ma-compromise ang among kinabuhi tungod kay mahadlok mi sa mga butang na nagkakalibot namo. But Lord, tonight I pray that through this message, Lord, magkaroon may courage, Lord, magkaroon may dako kayong kahimuan sa among gitawag na kinabuhi. Lord, once again, we can do nothing apart from you this evening. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. So once again, mayong gabi sa tanan. Amen. Salamat kayo sa matag-usanon for tonight. And ato ang mensahe soon karon nga hapon. Look at verse 10. Okay, verse 10 ta. Ikaw na Bible of fear daw na. Ikaw sa Bisaya, dili ka magkahadlok. Look at that phrase, nanindot kayo, fear thou not, dili ka magkahadlok, kay ako uban kanimo, ayaw pagkaluya, kay ako ang imong Dios, ako mo paligon kanimo, oo, ako mo tabang kanimo, oo, ako mo patindog kanimo, pinaagi sa tuong makamot, sa akong pagkamatarong. Naigsoon, we know that duwan na gabi, Wednesday night, we talk about fear God. And last Sunday night, we talk about keep His commandments. And I believe you so on when we keep His commandments, sometimes, and most of the time, mahadlok na, no? Kahadlok na. But we have different fears na sa tuwa. No, usahay, ang uban na to, mahadlok ta og baki. No, ano ba? Mahadlok ta bitin. Mahadlok, nagantag kinakahadlokan sa atong gitawag na kinabuhi ng Kristohanon. But I believe so on, kanang mga kahadlok is normal tungod kay tao raman ta. But I'm talking so on karon nga gabi ang kahadlok kung sa din mahadlok ta nga mo follow sa Dios. Muna yung Bible, fear thou not. Ayaw mo kahadlok. Kaya naman, muna ang title sa mensahe tonight, God is greater
than our fear. Ang Ginoo dako kaysa sa atong mga kahadlok. Yes, mahadlok ta usahay mosunod sa Ginoo. Yes, mahadlok ta usahay nga mopalo sa kabubuton sa Ginoo, pero igsoon ang kana nga kahadlok mas dako ang atong Ginoo. Amen. Mas dako ang Ginoo nga imong ginasunod, mas dako ang Ginoo nga imong ginaalagaran, mas dako nga ang Ginoo igsoon more than sa imong kahadlok. And that's why tonight atong tun-an ang pulong sa Ginoo. God is greater than our fear. Nga ang kahadlok igsoon nakakos na siya sa usa ka prisuhanon nga mudagan instead mo barog. Tama? Kung mahadlok ta, dali na kay ta mudagan, mahadlok ta. Tungod kay naatay kahadlok instead nga mo stand ta. Naay mga butang usahay even sa school, sa trabahoan nato, kapilita makabarog dira sa Dios, pero you know what? Nahanagan ta, nahadlok ta, and wala na nahimo ang kabuton sa Ginoo sa lugar kung asa napit gibutang sa Dios. Ang kahadlok igsuon makahatag na siya usaman pag-disobey sa Dios. Kasagaran sa mga Kristohanon, mahadlok mo obey sa Ginoo, muhadlok mo sunod sa Ginoo, muhadlok mo follow sa Ginoo. Ano man, tungod ka na ay fear sa ilang life. Cause matapos siya igsuon og pag-disobey sa Ginoo. Now, fear is very active to the life of every Christian who did not look the promises of God. Ingon ang Bible is saying, ingon ang kahadlok ka is active ka sa mga Kristohanon, sa kinabuhi sa Kristohanon, kung sa diin, wala nga galantaw sa mga promise sa Ginoo. The problem is, wala po takmalok kung sa'y promise sa Ginoo. And that's why naay fear, naatay kahadlok. Muna, ingon ang Bible, verse number 10, God challenged the people of Israel. Gi-challenge na makatawan sa Ginoo. In fact, kung basahan ng chapter, verse 1 down to verse 9, ana, gi-probe sa Ginoo. In verse 5, ingon ang Bible niya, in the ayah sa niya, verse number 4, ingon sa niya, who had both of done it, calling and declaring from the beginning, I, the Lord, the first and with the last, I am He. I-explain sa Ginoo, ayaw mo kahadlok, kay ako ang Ginoo, ako ang pinakauna, ako po ang pinakalas, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And that's why, giingkari sa Ginoo, ang makatawan niya, ang mga Israelites, nga dili gid mahadlok. So that's why, giprobe na sa Ginoo for pila ka times, katong sa Egypt pa sila, pag-abot sa wilderness, pag-abot sa Canaan, nakuha nilang, na-conquer nila ang mga places. God proved that igsoon nga kung sa diin ang Ginoo nga ilang ginasunod, ang Ginoo nga ilang gilagaran is ang Ginoo nga tinuod o ang Ginoo nga dapat nimong sundod o dili angay kahadlokan. So that's why verse number 10, gi-challenge sa Ginoo ang mga tawhan sa Israel na burn down not. Ayaw mo kahadlok, for I am with thee. Iuban ko ninyo, be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with thy right hand of my righteousness. Verse 11. Look at verse 11 igsoon. Tanawa, tanan sila nanginit, batok kanimo, maulawan o malibog. Na ay mga tao nga dili ganahan sa mga tawhan sa Dios or mga Israelites. Dahil maingon sila, malibog na sila mahimong ingon sa wala. O sila nga nakiglales kanimo, malaglag. Tawad ka igsoon, gisuryahan igsoon ang gitawag nga nation of Israel. Gisuryahan rin ang gitawag nga katauhan sa Dios, mga katauhan sa Ginoo. Nga kung naa may masuko nimo, o sige lang, maulawan ra na sila. Muna ingon sa Bible rin. Kung naa may ingon sa diya nga mahimo nga sila makilalis sa imo kung sa makipagbati, makilalis kanimo, then sila usaman malaglag. Look at verse 12. Yung Bible niya. Ikaw mangita kanila o dili makakaplag kanila. Bisan kanila nga nakibatok kanimo. No, look at the phrase. Sila nga nakigubat, batok kanimo, pagahimuon, ingon sa wala, o ingon sa usa ka butang na walay pulos. Naay mga butang direksoon, mga tao nga dili ganahan sa katawan sa Dios. Look at verse number 13. Kay ako ang Ginoo, ang imong Dios, mukupot sa imong tuo nga kamot, nga nagaingon nga na kanimo ayaw kahadlok, ako mutabang kanimo. Ingon ba Bible, bear not, I will help thee. Look at verse 14. Ayaw kahadlok, ikaw, ulod nga Jacob, o kamong mga tao sa Israel, mga tao sa Israel, ako mutabang kanimo, nagaingon ang Ginoo, ang imong manunubos, ang balaan sa Israel. Guys, so always remember, sa kaning passage, God took the people of Israel. Nga ana ang Ginoo, ayaw mo kahadlok, ako ang Ginoo, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
Ako ang Ginoo nga nagtabang ninyo, and that's why in the Bible kung naa may magkaroon o kanang tawag na incense sa inyo or kainin sa inyo, masuko sa inyo, okay lang. Okay? Sandi lang na sila, kayo naman malibog na sila, yung Ginoo, and then kung naa may mga tao nga ko sa diyan, nakiglalis ninyo, sandi lang, kaya na malaglag na sila. Kaya ingon ang Bible, siya lang daw ang bahala sa tanan. Now it's so on tonight, the same thing with us. Ano, we can understand that the God of Israel is the same God na atong saligan karon. Ang Ginoo nga nag-promise sa Ginoo, ang Ginoo nga nag-ingon sa mga katawan sa Ginoo sa Israel, fear not, ayaw kahadlok. Fear not. Ayaw mo kahadlok. Kaya naman, ang Bible, for I am with thee, be not dismayed, for I am thy God, I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Nakarong gabi, so we'll talk about God is greater than our fear. Ang atong Ginoo mas dako sa atong kahadlok. Kasagaran mahadlok ta kasi ang atong Ginoo. People are afraid. Ang tao mahadlok kaya naman wala may Dios. Pero ang tao nga naay Ginoo, it's all I believe dili na mahadlok kaya naman naa may Ginoo. O sa ingon sa Matthew 10:28, kahadloki ang ayaw kahadloki ang mupatay lang sa imong kalag. But kahadloki ang mupatay sa imong kalag o sa imong usaman, lawas. And that is the truth igsoon na makita gikan sa pulong sa Ginoo. Now we need to, kung naaman tayo kahadlok, dapat mahadlok pa sa Ginoo. O dili ta mahadlok sa mga butang aning kalibutan. Now, naito ang puntos tonight at ang atuan ang pulong sa Ginoo. Don't be afraid to obey God. Don't be afraid to obey the Lord. Don't be afraid na mo follow dira sa Ginoo. God is greater than our fear. That's why naay duha ka butang nga dapat dili kita angay mahadlok nga mo-obey ta sa atong Ginoo. Di ta angay mahadlok nga mo-follow ta sa atong Ginoo. Number one, because of time, di ta magdugay. Don't be afraid to obey God. Number one, because number one, look at ato abya ulit. Ana man ka sa Isaiah no, doon na balik na ba Joshua 1:9, Joshua chapter 1 verse 9. Tanaw na igsoon, unsa gi-promise sa Ginoo diri kang Joshua. Joshua chapter 1 verse number 9. We know the story that si Moses namatay ani nga time. Then Joshua will take the lead. Siya ang nag-lead sa katawan sa Ginoo. And wa siya kabalo unsay buhaton niya. But the Bible says, look at this, Joshua chapter 1 verse number 9. Ito kinigsoon ang pulong sa Ginoo nagtudlo diri. No, don't be afraid following God. Don't be afraid to obey the Lord. Kaya naman, number 1, look at Joshua 1:9. Atong basahon sabay tanan, start, begin. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Na yung Bible ison sa Bisaya, wala ba kamo misugo kaninyo? Pagbalig-on o pagbaton o maayong kaisog, ayaw kahadlok. Look at that phrase, ayaw kahadlok. Dito kayo pulo sa ayaw kahadlok. Ni ikaw madismaya kay ang Ginoo nga imong Dios uban kanimo bisan asa ikaw paingon. Now so number 1 point bakit Andre dili ta angay mahadlok mo follow mo obey sa Ginoo ano man kay tungod ang Ginoo permente nato kauban. That is the 1 point bakit Andre. God is with you. Every time it's on sa atong kinabuhi, when we obey the Lord, when we follow the Lord, always remember, God is with you. Dili ka pasagdan. Muna ang promise sa Ginoo kang Joshua, when Joshua take lead sa gitawang igsoon ng mga katawan sa Israel, o ingon ang Bible, Joshua, ingon sa diya, Joshua, ayaw kahadlok, have not I commanded thee, be strong, pagpalig-on, Joshua, and of good courage, pagkaroon ng dakong kaisog, ayaw kahadlok, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. When Joshua obeyed the Lord, when Joshua take the lead sa tinawag na nagibiyaan ni Moses na trabaho, when Joshua nagkaroon siya o gitawag na pagpalo sa Ginoo, when he obeyed the Lord, always remember ginagaan siya challenge sa Ginoo, Joshua, ayaw din kahadlok, kaya naman, ubanan ta ka. For I am with thee. Yung ano Bible, whithersoever thou goest. Ubanan ta ka, maski asa ka muadto. Now, so tonight, boni ang promise sa Ginoo nato. Maski asa muadto, when we obey the Lord,
Don't be afraid because Jesus is always be with us. Look at Matthew chapter 28 verse 20. Matthew chapter 28 verse 20. Now so I challenge you, God is greater than our fear. Ayaw kahadlok. Be not afraid to obey God. Kaya ano man, because ang Ginoo always uban sa ato. Ang Ginoo always naghatag og kadaugan sa atong gitawag nga. Look at chapter 20 verse number 28 verse 20. 28:20, the Bible says, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ito na ay mga butang ang gituman ang Ginoo sa tuwa. And lo, I am with you always. Hindi kayong pulong sa Ginoo igsoon. Even unto the end of the world na igsoon. The Bible says, nga nagatudlo kanila sa pagtuman sa tanang mga butang bisan unsa akong gisugo kaninyo. No, tumano na to ang sugo sa Ginoo. Obey the Lord kung unsa ipabuhat niya. Follow the Lord kung unsa dapat i-follow sa Ginoo. And the Bible says, o tan-awa ako uban kaninyo kanunay. Now, igsoon, I would like to tell you tonight, kaya kung ikaw nag-obey dira sa Ginoo, kung ikaw igsoon, nag-follow na sa Ginoo, ayaw jud kaadlok kaya naman ang promise sa Ginoo, ang Ginoo uban kanato kanunay. Jesus is with us always. Ang Ginoo dili kanya pasagdan ubanan kaniya mo promise niya, og tan-awa ako uban kaninyo sa kanunay. Unsa man day ang context ani nga pastor nga kaninga passage, namo ni ang tawag nga Great Commission. Nga ang tao sa diya nga maluwas, mulakaw ka, musangyaw sa may balita, i-baptize ka, o tudluan ka sa talang mga butang, o dapat nimong tumanon. O ingon ang Bible, kung naala kay tumanon, kung naala kay nasabdan, kung unsay mga sugo sa Ginoo, ingon ang Bible, ayaw mong kahadlok, ayaw mong kaluya, ayaw mong kahadlok, nga tumanon, kaya naman, kaya promise sa Ginoo, I will be with you always, ubanan ka. The same thing with Joshua. Si Joshua, giingnan siya sa Ginoo. Joshua, ayaw kahadlok. Kung maasa ka mo ato, whether sa thou goest, uban ko nimo, be of good courage. Ingon sa diya, and don't be afraid, for I am with you, whithersoever thou goest. No, so tonight, I challenge every one of you, don't be afraid to obey God. Why? Because God is with us. Ang Ginoo uban ko kanunay. Yes, tinuod na ay kaluyahon. Usahay na ay kahadlok, musangyaw sa mga balita. Na ay kahadlok, muhatag og trucks. Usahay na ay kahadlok na matudlo sa mga bata. Yes, usahay na mga kahadlok sa mga butang. Kung sa diyan ang yawa, ginatry sa niya nga mahadlok. But always remember, God is greater than our fear. Sabtong na. Nga kanang kahadlok, kamay na kayo na kung naatay tinuod nga pagtagad sa Diyos. Kung naatay sakto nga motibo sa pagpakalagad sa Ginoo igsoon, ang kanang kahadlok nga naa sa tuwaron, gamay lang kayo na. Mas dako ang atong Ginoo. Mas dako ang atong Ginoo. Look at Hebrews chapter 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Kung na kay ballpen, just mark na lang mo na. Pakita mo na mga passages nga nag-promise ang Ginoo that Jesus is always be with us. Dili tayo biyaan, dili tayo pasagdan. Gi-promise sa Ginoo kang Joshua. But also, gi-promise sa Ginoo sa mga disciples niya. When we ibalik sa igsoon sa langit, niya na siya kung kamumutuman sa akong mga sugo, ayaw mong kahadlok. Okay? Ubanan ta mo. Okay, hangtod sa hangtod. Iman ka na, hangtod sa hangtod. Manay promise sa Ginoo. Mula kita na nangalagad sa Ginoo, kita na naka-obey sa Ginoo, hindi kita mahadlok. Why? Because God is with us. God is with us always. Look at verse 9, verse 5. Atong basahon tanan, restart, begin. Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as he hath. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Now it's on for third time, ato nakit-adre kung unsa ka-faithful ang atong Ginoo. Ganingon siya, ayaw mo kaadlok, be not afraid to obey God, be afraid to follow God. Why? Because the Bible is Jesus is always be with us. Ingon ang Bible na, look at verse 5, I will never leave thee, nor forsake thee. Now, igsoon, ingon ang Bible niya, ang Ginoo, dilit kanya diyaan, dilit kanya pasagdan. Kaya Ginoo, igsoon, permite nato kaupan. Jesus is always be with us. Naa sa kanunay. That is a promise from God. And I believe, ang atong Ginoo, dilit siya bakakon.
Kung maingon siya, ubanan ka niya hangtod sa kahangturan, then ubanan ka niya. Kung maingon ang Ginoo, ubanan ka niya. Kung nialas ang Ginoo, ang Joshua, maski asa ta maadto, ubanan ta na. The same thing with us, kung asa po ta maadto, promise ta sa Ginoo, ubanan ta niya. Kung maingon ang Ginoo, di ta kabiyaan, di ta kapasagdan, dahil so, the Bible says, di mo kabiyaan, di ka pasagdan sa Ginoo. That is the promise of God. Nga ato makita ang igsoon that God is greater than our fear. People will fail. Ang tao igsoon, pwede mapakyas, pwede ma-fail sa iyang mga promises, but not with God. Because God is true to His promises. Ang Ginoo, tinuod siya. Ang Ginoo, walay baka. Ang Ginoo igsoon, tanan yung promesa, iyan ang ginatuman sa atong gitawag na kinabuhi. Number one, Jesus is always be with us. Number two, letter B, the love of Jesus is always with us. Dili lang si Kristo na ato kanunay, but ang gugma sa Ginoo naa sa tuwa kanunay. Look at Romans chapter 8. Many times na kami basa-basa, ato balikan ng gyapon para marimay ng gyapon ta. And we can find the love of God here, no? Ang gugma sa Ginoo, hingpit, amen. Wala gay matapugan, walay gitawag igsoon nga makapildi. Ang himpit ng gugma sa Dios, ingon sa kanta, nindot kayo ang kanta, no? Nga ang kanta na ingon sa masin sa kalapad sa dagat, masin sa kalapad sa panganod, pero madili gyud maigo ang gugma sa Dios. Kung ingon sa verse number 3 sa kanta, no, nindot kayo ang kanta, ang gugma sa Dios. O bakit ang igsoon ang himpit ng gugma sa Dios? Ingon sa diya, kung tinta ang kadagatan o papel ang kalangitan, bisan tanan makasulat o lumaigo sa tanan. Pagsulat sa Diyos ng gugma, kulangon ang dagat o ang langit, di pa maigo, bisan kini halakad. Ing ana, igsoon ang gugma sa Diyos. I-explain na niya na book of Romans chapter 8, verse number 35 down to verse 39. Okay, 35 down to verse 39. The Bible says, who shall separate us from the love of God, of love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Look at 37 is on. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that of us. In anak kanako ang gugma sa Dios. Look at verse 38. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. No, igsoon ang Ginoo always permitting uban kanato. Ang Ginoo igsoon always nagauban kanato. Ang iyang presensya naa kanunay sa tuwa. Number 2, ang iyang gugma igsoon kanunay naarapod sa tuwa. Ang gugma sa tao igsoon possible nga makupas, pero ang gugma sa Ginoo di gyud makupas. Nothing can separate us from the love of God. Wala di makapasalit sa imo gikan sa gugma sa Dios. I thank the Lord nga naay Ginoo na gugma ko. I thank the Lord nga naay someone naay Ginoo igsoon nga nahigugma sa atong gitawag nga kinabuhi. Ano man, kung wala nahigugma nga Dios, sigurado laglag ta. Impierno ta. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dako kayo ang gugma sa Ginoo, maibig ang iyang bugtong ipakatao nga anak. Usa ng anak niya, gi-offer na niya, ipakamatyan ta sa Ginoo, gilubong siya, pagkatulog ka adlaw, labanhaw na, kaya nga naman, ipakita niya nga ikaw o ako, gigugma sa Diyos. That is the love of God. Muna ayaw kahadlok, maubay sa Ginoo. Ayaw kahadlok, igsoon, nga mapalo sa Ginoo, nga naman, itungod ang iyang presensya, always nagauban sa tuwa, ang gugma sa Ginoo na kanunay sa tuwa. The love of God, the love of Jesus is always with us. God is always before us. God is naaparmente before igsoon, wala ang mga puga nato. Look at verse 31, chapter 8, 31 verse chapter 8 verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Wala jud. Wala gyud mga against ano kung naa ang Ginoo sa tuwa. Kaya naman, because our attitude will be changed. Ang atong mga kinaiya mausab, ang atong pagkatao mausab igsoon,
And I believe that wala di makikaway nimo, wala makiglalis nimo kung makit-an ang Ginoo sa imong gitawag nga kinabuhi mo na sa gitawag nga kinabuhi Kristohanon, kailangan gyud ka motubo. Kaya kung dili ta motubo sa Kristohanong kinabuhi, wala gyud ta. Daghan kita kaaway sa Kristohanong kinabuhi. Pero kung motubo ta, masabtan nato ang mga butang nga unsay gustong ipahimo sa Ginoo sa tuwa. When we experience the love of God, when we experience always ang kauban sa tuwang obey ka sa Ginoo, di ka mahadlok mo obey sa Ginoo, and I believe igsoon mao na ang ato makit-an dira ang Ginoo always nagauban sa tuwang. And I believe even in the Old Testament, lahat mga tao nga kauban nila ang Ginoo. Remember ka tutulog Hebrew children, Meshach, Shadrach, and Abednego. Kaya ang Bible, sa diya nga sa gilabay sa pugod, init kaayo. And the Bible says, naa dito ang Ginoo, kauban nila. Wala sila nahadlok na kubay. Niana ang hari, o kinsa ang dili muluhod, gilabay sa pugod. Aniana po sila, oh Lord, kung di may tabangan sa mga Ginoo, dili hari, okay ra. Kung tabangan di, maayo po, kung di may tabangan, okay ra. Batiwan, wala sa tabangan sa atubangan sa karagalan sa tao, kung dito sa pugod. Gipainit po almost 7 times. No, init basta-basta ng pugod, init kaya na. Gilabay. Nagagay ni Kaila, kung nag-shelter ni Brother Bobby, si Ruel, sila sa may Tabango, bata. Mag-abot ako sila siguro mga 5 years old at isang tayo at that time, or maybe 6 years old. Kaya pag-ambak sa pugod, nagpugod yung papa sa yang bukpras, ang pag-ambak sa pugod, nabalik, doon nila mag-ambakan, nahulog sa pugod, tibok, awas niya, sunog. Before ato mo siya ang iyang palit, di pa rin anak niya kay singkit pa ba? Ang tingin niya sa kalaktaw kaya ang palit ko dalanay. Wala pa to 7 times pa init ha. Isa pa lang to kahalingen. Pero sunog na. Pero kani si Shadrach, may isa ka ng Abednego, nagbarog lang yun sa Ginoo, nag-obey lang yun sila, pahala na, kung di nabangan sa Ginoo, okay lang, basta musalig lang yun sa yaha. And the Bible says, tadiya ang gilabay sa pugod, na ay kaupat na tao. Pag ino ng Bible ay kaupat, murang gagway sa anak sa Diyos. That's why the Bible says, ang hari, na-revive siya. Niingon siya, ang Ginoo ni Shadrach, ang Abednego, mao na ang tinuod na Ginoo. Nigawas naman sila, nawala, gibastik baho aso, baho masunog ba? Nakatry ka ng kandila, nga ang imuhang karibalibo sa imong kamot, sunog. Baho tayo, di ba? Lagi kaso, lagi amoy ba? Sila masing ato amoy, wala. Mas gamay nga balhibo sa ilang lawas, wala na sunog. Ginabay sa pugod. And basis sa study, ang mga soldiers gano'n na naglabay sila. Mas nauna pagkamatay, tungkol sa kainit. Kung isipon na magsuhon sila, wala man lang katsa, wala man may sunog silang ulo, wala may sunog sa ilang gitawag na lawas, ilang mga panik, wala may gamay katsa, rikso nga naman. Giprove na siya, ang Ginoo uban nila. That's why I'm telling you, so when we obey the Lord, don't be afraid. Why? Because God is with us. Ang Ginoo uban kinato kanunay. Ang iyang gugma kanunay. Ang nag-uban na to. Look at the life of Daniel. Kabulong mo storya ani, ginabay sa layon. Tungod kay tagaan sila, dili lagi mag-ampo. For almost 1 month, dili mag-pray. For si Daniel, gay ulo. Nag-obey ako sa Ginoo. Muampo ko, bahala masuko mo na ko. Bahala gilabay ko sa layon sila. Ang ginuwat, gilabay sa layon. Kung sa ritabo ang layon, muna yung kitaon. Aswang. Huwag man gikaon si Daniel. Isipon mo, layon. Bakit ka nagtao? Patay kita. Mukhaon yung nagtao na. Gutom na kayo mga layon na silalong. Nakita ka sa story sa picture no? Sa tabong sa picture sa story niyo. Di ba? Yan ang istorya ng mga layon. Yan itong istoryahan. Huwag kita gipaat. Nanuman, kaya tungod na ang Ginoo uban. That's why sometimes mahadlok lang itang obey sa Ginoo kay kasi mahadlok na kung sa outcome. Pero wala ka kapaluig so daghan lang mga presuhanon sa unang panahon. Kaya nag-obey sa Ginoo nga wala ipasagdan sa Diyos. Kung nakita ko sa hay, kung ginabay presuhanon, kung naluya ko sa pag-obey sa Ginoo, balik na. Kung ato man yung nakalimtan ang promise sa Ginoo about sa iyang gitawag na pagtuman sa iyang mga kasubuan, no, padayon na. And that's why so don't be afraid to follow Christ. Don't be afraid to follow Lord because He is ang atong gitawag ang permanente nga kauban. The Bible says, dili ka pasagdan. Naakalunay ang Ginoo sa kinabuhi. Uban siya kanunay sa gitawag kinabuhi. And ang iyang gugma always naa sa ato. And next, number 2 points. Dito magdugay because of time. Number 1,
Don't be afraid to obey God because number one, kay ang Ginoo permente nato kauban. Permente nato kauban. Sa una galit, wala pa kalaluwas. Kung ikahandog, no? Sigla gabi, wa kay pakialam kung mamatay ka, kung sabay matabo na, mo ma-enjoy lang juga, makalaag lang ka, wa di kahandog. O kay Ginoo to. Di ba? Kunya karon na kay Ginoo, talawan na kay ka. Mahadlok na kamo sa winning, mahadlok na kamo hatag og drugs, mahadlok na kamo gawas, kaya tawagon kag pastor, tawagon kag manang. Mahadlok na kamo sa eskwelahan, mahadlok na kamo pakita sa mga classmate, kay base og wala na atong tagaan og kaisog ang atong pagpaalo sa Ginoo. Amen? Wala ka mahimo kang panalangin sa ubang tao to obey the word, kung tawag kinabuhi Kristo. So don't be afraid to obey God because ang Ginoo permente na to kauban. Dili ka pasagdan. Dili ka pasagdan. Kasyawan man ka, kung sa isang basa ganina, na may mga ansyaw nimo, sagdi lang kay mga latlat na sila. Kung na may masuko nimo, yung sa buong Isaiah ganina, sagdi lang na sila. Ako rin bahala lang nila. Ginuwat mo nang muna giingor sa Ginoo sa mga katawan sa Israel. Ano nakita ang ganina? And that's why ano ba ng Isaiah? Isaiah chapter 41. Balik ka. Isaiah 41. Ito ang number 3 points. Number 2 points. Number 1 point, ayaw kahadlok, ma-obey sa Ginoo. Number 1, because kaya Ginoo perinte ito kauban. Muna promise niya in 41:10. Sa 41:10, ingon sa fear thou not, for I am with thee. Ayaw mo kahadlok. Kaya ako uban ka ninyo. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Look at verse 11. Behold, all they that word incense. The word incense is nag-atag o kasuko, batok kanimo, no? Incense, it means nanginit, na ay gitawag kakainit o kasuko sa imo yun. Batok kanimo maulawan o malipok na sila. Kung sa Bible niya, kung ay tao nila mo, saan na sila? Kaya maulawan na sila and they will be malipok, confounded. They shall be as nothing, and they that strive with it shall perish. Kinsa man tong mga tao nga nagaingon, sila nga nagiglanis kanimo, malaglag. Wala. Dili lang daan bakit ang kinabuhi sa katawan sa Ginoo nga even sila nag-obey sa Ginoo but still naagi mga tao dili gila. Look at verse 13. Muna ato ang number 2 points. Number 2 points, don't be afraid to obey God because number 1, kay ang Ginoo permente nato kauban. Si Kristo na nato kanunay. Number 2, ang gugma sa Ginoo na apod kanunay sa tuwa. Number 2 points, look at verse 13. For I, the Lord thy God, tingnan sila, ay ako ang Ginoo, na imong Dios, mukupod sa imong tuo nga kamot. Tindot kayo, no? Tingnan ang Bible, for I am the Lord thy God, will hold thy right hand. Simple mo na. When we obey the Lord, ginapuptan ka sa Ginoo, ginaubanan ka sa Ginoo. Kung ang Ginoo day, kung ikaw day nga nagapalo sa Ginoo, wala na ginapuptan ka niya, ginagayahan ka niya. O sa'yo nasabog ka, look at next phrase, verse 13. Ito sa God will hold thy right hand, saying, unto thee, fear not, ayaw mo katlok. Hindot kayo, no? Kaya ako na imong Diyos, mukupod sa imong tuong kamot, nga nagaingon, nga kanimo, ayaw kahatlok na ikson. Try to imagine this. When you obey the Lord, God hands, nagkupod sa imong gitawag na right hand, o nagaingon, kanimo, sige, ayaw kahatlok. Ali ba, ayaw kahatlok. If you understand, kung sa giingon sa Bible ana nga tayo, so nindot kayo kung imo lang i-apply sa imong kinabuhi. When we obey the Lord, there are people against you, there are people dili ganahan nimo. Pero ayaw kalimot ang kamot sa ginagunit sa imong tuong kamot o nagaingon, ayaw kahatlok. Ayaw kahatlok. Kinsa na ingon? Ang Dios. Siguro kung tao ninyo nga ayaw kahatlok, posible bang mahatlok ko ay basi ko mo tawagan ko nagbira nimo. Pero pasalamat na kay ang Ginoo nagbira nimo. Ang Ginoo nagunit sa imong kamot. And the Bible says, be not afraid. The next phrase, awa diyan, look kayo ni. Next phrase, I will help thee. Now, so the second point, ayaw kaadlok, musunod sa Ginoo, mo-obey sa Ginoo naman. Because kay ang Ginoo, mao ang dako nga tabang. And every time maluya ta ang kamot sa Ginoo, nagabilasin mo, ay nagaadlok. Uban na ka, kabangan lagi ka. Ay Lord, hindi ko kabaluan na. Sige lang, okay lang, alin lang diri. Ubanan lagi ka. Ay Lord, hindi ko makaya. Sige lang, alin lang diri. Ubanan lagi ka. Tabangan lagi ka.
And that's why everything atong mahimo para sa Ginoo. Igsoon, always remember, walay lisod kay ngaluman ang Ginoo nagtukod sa imong kamot. Kung nagaingon siya, alay, gusto niyo lang ko. Wala pa gana ka na-try, discourage naman. Ali, ayaw gud kahadlok, hatag lang gud og tracks. Ayaw ka balata dili ka patpil na nila. Ang Ginoo always nag-challenge sa tuwa, ali, ubanan ta ka. Ingana ang pulong sa Ginoo Igsoon nga nagaparimay sa tuwa every time we obey the Lord. Wala agi pasagdan sa Ginoo, wala agi biyaan ikaduha ang tabang gikan sa Dios. Kay kabalo ang Ginoo throughout the way na ikaw nag-obey sa Ginoo. There are many problems will come, but always remember Igsoon, when problems will come, wala kay laing makuhaan og tabang kundi ang Ginoo lang yun. Look at Psalms 121. Psalms 121 verse 1 and verse number 2. Indot kay nga pa Igsoon, and hope tonight ang Ginoo magsulti nato para magabi, ayaw mo kahadlok. Naharap ko diri, ayaw mo kahadlok. Ubanan lagi ta ka. Tabahangan ta ka. Muna promise look at verse 121. 121 verse 1 down to verse number 2. Atong basahon sabay tanan. When throughout the way Igsoon, when we obey the Lord, there are problems after problems, trials after trials, kaluyahon, na ay mga persecution. But look at this verse 1. The Bible says, at the already start again, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. 121 verse 1. And verse number 2 is on, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Na igsoon nindot kaya pulong sa iyo, akong ihayat ang akong mga mata ngadto sa kabungturan. Diin gikan ni ini nga gaabot nga ang akong tabang. O asad gikan akong tabang. Look at verse 2. Ang akong tabang nagaabot gikan sa Ginoo nga nahimo sa langit o sa yuta. I thank the Lord Igsoon tonight that every problem that I have na ay Ginoo nga motabang nako. Ginoo ko sa rin ko'y naghimo sa yuta o sa langit. Ito isulsulyahan na ka. Yes, ang tao kung motabang, maayo man na. Wala gimali na. Pero always ka mag-focus pa tayong tabang sa tao, posible yun, maguba din yung kinabuhay ka, madiskalis mo pa. Gusto yan na kaigsoon ko, ang imong tabang gikan sa Diyos, hindi ka madiskalis. Because He owns everything. Siya ang naghimo sa langit o sa yuta. Muli promise sa verse 2 niya. Ikaw, Bible na, ang akong tabang nagaabot gikan sa Diyos. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. I thank the Lord Igsoon na ang tanang tabang gikan sa tao. I thank the Lord na ang tanang tabang gikan sa Diyos. And that is a great help for us tonight. Ayaw kahadlok mo, obey sa Ginoo, ano man, kaya naman na ang tabang sa Diyos. Jesus is always in our side. Ang Ginoo na alang kanuwas kong gilid, nakagulit sa iyong tuong anamot. Ali, istingi lang, ayaw kaulaw, ayaw kahadlok, ubanan ka na. Sa imong school, maybe ang Ginoo nagagulit sa iyong tamot. Ali, dali-dali, ayaw, ubanan dali na. Sige lang, balag, ikaw lang isa, ubanan ka, ako lang uban mo. Always in your side. Look at Psalms chapter 118, sa baglang gamay. 118 verse 6 down to verse 9. Namuli ang nindot kayo ng verse, kung gusto kang kauban, everyday sa imong kinabuhi. Mas maayo pa nga kauban nimo ang Ginoo kaysa sa mga kauban nimo nga puro kalimutanon. I rather to choose to be with the Lord than to friends nga nagadala sa imo sa kalibutan. Look at chapter 118 verse 6 down to verse 9. Atong basahon sabay ta na restart begin. The Lord is on my side. I will not fear what can man do unto me. Look at verse 7. The Lord taketh my part with them that help me. Therefore shall I see my desire upon them that hate me. Look at verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Next one, verse number 6. The Bible says, ang Ginoo anaa sa akong kiliran. Now, igsoon, no matter what, kung ikaw lang usa na bilin sa imong gitawag kapag parog sa Ginoo, I don't care kung ikaw na isa na bilin kung nag-obey ka sa Ginoo sa imong panimalay, ikaw lang nag-obey sa Ginoo, I don't care if people around you dili ginahan si mo, but my God said, I'm on in your side. Ayaw lang kaluya. Ayaw lang kaadlok, tapos imong kilid, ingon niya, ang Ginoo anaa sa akong kiliran.
ako dili mahadlok unsa ang mahimo sa tawo nga rin kanako. In serving the Lord and so on, always remember, dili ka nag-iisa. Amen? May kasama ka. Amen? And that is the Lord Jesus Christ. And look at verse number 7. Ang Ginoo nagakuha sa akong bahin. Pinaagi kanila nga nagatabang ka na po. Busa ako makakita sa akong tingunga. Nga kanila nga nagumot ka na po. Remember this one. David write this passage nga even sa iyang life na ay mga tao nga dili ginahan siya. Respected na every believers, every Christians, when we obey the Lord, there are many people hate us. Sige, good. Stand ka sa mong school. Ang pinaka-first na dili mo ginahan si mo, ang imong classmate. Ang pinaka-first na dili na ginahan si mong kinabuhi, ang imong friends. Look ako sa itubag nila. O sa naman si Dungkulit, Killjoy naman kayo, KJ naman kayo. Hindi ka magkakipag-jamming sa mga. Lahi naman si Dungkulit. People will tell us kung mag-stand ka. People around you will notice that if you be truly obey the Lord, ikabaluman ka mo distance na ano siya, dili ka makipag-halubilo, dili makipag-amigo sa ilaha. Walang sayang is, pwede na yun kaayaw nga magtinganay, mong duha, mga amigo, mag-amiguhan na yun, pero kung unsay buhato nila, ayaw nang dibuhan. Do not be conformed to this world. The Bible is on, ayaw na kahulap. Ang tanong yung mas magbakbal na ka, ikaw ang isa padulong, gigas ko lang, padulong sa iyo wala, ikaw lang isa. Galakaw ka, isip ko lang mo. The Lord is my side. Ang akong kabot, gigulas Ginoo. Okay rin. Backlight ko, kung napag Ginoo kauban. Kasi naman, backlight ka, pero kabukang ang inyong kauban. I'd rather to choose God than man. When I use the Bible verse 8, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Like so on, always remember, don't be afraid to obey God. Don't be afraid to follow God. Don't be afraid to extol, because the Bible says, kay ang Ginoo mao ang dako nga tabang. Siya ang great help na to. Siya ang pinakadako nga tabang sa atong kinabuhi. Jesus is always in our side. That's ang tawag na always sa kaliran. Jesus is our great help in times sa kawadon. Ang Ginoo perminti ang makatabang sa itong gitawag ng kawadon, kaluyahon, Ginoo lang gyapon na. Dili makatabang ang imong mga friends, dili makatabang ang imong ang mga unbeliever ani sa imong kawadon, sa imong kaluyahon, or sa tanan natong kabukaton. God is always willing to help us. Remember of that. When we obey the Lord, so on. Yes, dili gyud sayon, dili gyud ingon nga easy. So I believe son, mo ni ang pinaka-right thing atong buhaton. Pinaka-the best thing atong mahimo sa atong kinabuhi. He is the God ang iyang tabang walay patkulang. Moro gid ang tabang igsoon nga makaingon ka, Lord. Salamat kay ikaw nagtabang nako. Yes, maybe people using by God to help you. Always remember, tarang tabang gikan na sa Dios. Gikan sa Ginoo. So in the verse na nabasa, my help coming from the Lord, which made heaven and earth. And sometimes, nakalimutan usahay, if people, tinawag nga matabang nga to, yes, nagpasalamat tuod ka sa tao nga nagtabang nimo, kuralintan nimo, nagpasalamat sa Ginoo. Wala ka kabalo di ay, katong tawhanan di ay, kitandog ang kasing-kasing, para tabangan. What I'm saying, so honest, in every blessing that you receive, pasalamat yan Ginoo. Paunsa man ka gisulbad sa Ginoo imong problema, kitabangan ka sa Ginoo. And always remember, it is God sa atong gitawag na kinabuhi. So that's why tonight ato nakit-an diri, don't be afraid to obey the Lord. Number one, because ang Ginoo perminti nato kauban. Number two, igsuon kay ang Ginoo mao ang dako nato natabang. Now, ato nakit-an igsuon ang pruweba gikan sa Biblia na ang atong Ginoo mas dako sa atong kahadlok. Na ating mga kahadlukan, yes, a lot of things na mahadlok na. But tonight, I've been talking about ang atong kahadlok nga mo-obey sa Ginoo. Ang atong kahadlok nga mo-follow sa Dios.
Una, ino ng Bible, ayaw kahadlok. Just obey the Lord. Just follow the Lord. Just do your best following and obeying God sa imong kinabuhi. When we follow the Lord, it's so, I know it's not easy. Challenges, it will come us. Naay mga challenges sa kinabuhi, persecution, temptation, trials. You always remember this point tonight. Na imo makit-an rin nga atong Ginoo permanente na to kauban. And the last, ang Ginoo ang dako nato matabang. Siya ang Ginoo nga makatabang sa tanan nato nga panginahanglan kung unsa man atong kinahanglan sa atong mga kinabuhi. Next song tonight. Hope all of us the challenge sa pulong sa Ginoo. Obeying God is not easy. Yes, Lord. Dili magyud sayon. Kayo kalimot. Ang Ginoo naa kanunay o ang tabang na gikan sa Dios. Let us pray na mo tumulo. Yung atong mag-ampok na. Father in heaven, Lord, salamat tayo, Lord, tonight. Na imong gipaabot ka na mo imong pulong, Lord. Lord, there are times na mong ginabuhi, Lord, that we fail in our obedience. Masalamat na gapon, Lord, kay ikaw ang Ginoo nga maluluyon puno sa kaluoy o grasya. Lord, dilipan din ako sa gamayan, Lord, na mutuman sa imong mga sugo. But Lord, pribilehiyo ni para namo, Lord, na mutuman sa tanan imong sugo sa among kinabuhi. Kay tungod na angkon among kaluwasan, kung pinaagi ka na sa imong itawag, na pagbayad sa among mga salakit sa cross sa Calvary. Lord, tonight, I will pray that you challenge your people, Lord. Help them, Lord, to be obedient. Help them, Lord, to follow you in their lives. Lord, maybe most of the time in our life, Lord, makalimot din. Na naaday Ginoo nga nagtawag na, naaday Ginoo nga nagluwas na, naaday Ginoo nga nagpaabot sa among kinabuhi kung kanus aming mutuman sa iyong mga suko. But Lord, salamat kay imo may gi-remind tonight that mas dako ka, Lord, sa among kahadlok. And God is greater than our fear. God is greater than our fear. Salamat kay Lord sa mensahe tonight. I will pray that you continue to bless us, Lord. Give us more courage to continue to serve you in our lives. Lord, we can do nothing apart from you tonight. Help your people. We love you in Christ's name. Ito ko sa ulo